endurong motorsiklo ba ang hanap mo? Panoorin mo to. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take Okay mga ka-riders, kung ang hanap nyo po ay endurance na motorsiklo, may sasama nyo po sa inyong mapapagpilian itong Yamaha XTZ 125. Tama-tama po to dun sa mga lugarin natin na maraming problema sa kalsada, mga lubak-lubak, mapuputik, madudulas. Okay, panlaban po talaga itong si XTZ. Okay, sa research po natin, dalawang kulay lang po ang available sa kanya. Doon po sa unang version nito, kulay blue. And then ito, napansin ko nga po ngayon 2025, pero last year pa po ito lumabas. Decals lang naman po ang nabago sa kanya. Ayan, pure black po ang kanyang kulay. Then meron ako nakita isa pang kulay dito, kulay white, pero mukhang wala po dito sa atin sa Pinas. And then impressed po ako sa ginawang kulay ng kanyang decals. Kita nyo, di ba? Kulay orange, kitang-kita siya. Combine po siya sa kulay gray, lalo na dito sa side profile. Okay, malinis yung kanyang emblem ng Yamaha. And then yung kanya pong model na XTZ, kulay gray po siya. And then ayan yung kanya pong displacement na sunod-sunod na lining po na kulay orange. Then meron po dito sa side profile na monocross na nakalagay. And then syempre yung trusted brand na Yamaha. And then very affordable po itong gantong endurance motorcycle. Isipin natin medyo may presyo siya dahil Yamaha, di ba? Pero ito ang kanyang cash price. Nasa 89,900 pesos. So almost 90k na siya. And then kung installment po, ayan 6,900 ang kanyang down payment. Sa 12 months po, 9,171 monthly. Sa 24 months, 5,461 monthly. At sa 3 taon po ay 4,291 monthly. Ayan po ang update sa price ni XTZ 125 ngayong January 2025. All bulb po ang kanyang lighting system. Ayan, kita naman natin yung kanyang halogen bulb dito sa kanyang headlight. And then dito po, ayan, flexible yung kanyang turning signals. And then bullet shape siya. Ayan, bulb din po sa kanyang turning signals. At hanggang sa kanya pong tail light, stop light dito po sa rear. Ayan, pare-pareho po silang bulb ang ginamit. Flexible din ang kanyang mga turning signals. Pang matatangkat na rider po ito dahil sa kanya pong front tire. Kita nyo, ang laki po ng kanyang wheels. Meron po itong size na 21 inches sa kanyang rim. And then meron pong sukat yung kanyang front tire na 80 by 90 by 21. And then CST po ang kanyang brand na naka-tube type pa rin po. And then sa kanyang pong front suspension, design po talaga sa pang off-road. And then dito po sa kanyang front fork, meron po siyang sukat na 35mm sa kanyang inner tube. At then siyempre, meron po siyang rubber boot. And then single disc na meron pong dual piston caliper dito po sa kanyang front brake. And then drum naman po dito sa kanyang rear brake. Okay, meron pong sukat ang kanyang rear wheels na 18 inches sa kanyang diameter. And then sa kanya naman pong rear tire nasa 110 by 80 by 18. And then centered monoshock po sa kanyang rear suspension. And then malaking tulong po itong kanyang cargo carrier na built-in na para pag meron tayong karga, hindi na natin iintindihin na mahuhulog. And then pwede rin kabitan po ng top box. Sigurado maasahan natin to dahil bakal po ang kanyang materyales na ginamit. Buti malambot po yung kanyang upuan, makapalampom dahil pang on and off road nga po siya.
Then single tone lang po siya. Ayan, magaspang naman yung kanyang seat cover. Then sa kanya naman pong fuel tank capacity, meron po itong full tank na 11 liters. And then meron po siyang fuel consumption na 2.51 liters kada 100 kilometers. So kung kukumpit po natin yun, almost 40 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. And then sa kanya pong engine specifications, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, carburetor type po sa kanyang fuel supply system. And then air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. 125cc displacement. Meron po siyang maximum power na 7.5 kilowatts at 7,500 RPM. And maximum torque of 9.9 Newton meter at 5,500 RPM. And then hindi po siya ganun kabigat. Tumitimbang po siya ng 118 kilos kasama na po yung kanyang oil at saka full tank. And then meron po siyang ground clearance na 260mm at 840mm naman po na seat height. Okay, dito po sa kanyang full analog na meter panel. Ayan, simple lang siya. May kaliitan siya, ano po. Bali, dito po sa left side, nandito po yung kanyang speedometer. Sa gitna po yung kanyang odometer. And then syempre, trip meter. Okay, dito po naman sa kabila, ayan yung kanyang pong mga indicator. Meron po siyang neutral sign, turning signals, at saka yung sign po ng high beam, low beam. And then sa switches and button po, dito po sa left side, ang high beam, low beam sign, turning signals, saka yung kanya pong horn. At dito, meron pong kill switch, at saka electric starter push button. Okay, para may idea kayo, sasakyan natin na tayo po ay may height na 5'8". Obviously, mataas to. Ayan. Ayan. Abot naman natin pero tiyad na tiyad po tayo. Kabilang paa. Okay, hindi siya ganun kalaki. Tignan kapag tayo nakasakay na. Oh. Napaka-komportable din niya dahil lalambot po ng kanyang upuan. Saka makitid lang siya. Lalo na siguro kung malapad. Ano, dapat talaga medyo sexy para maabot natin. Okay? Bali 5 speed nga po pala ang transmission nitong XTZ. Siyempre, manual transmission. Nakatape pa po yung kanyang clutch. Ayan, malayo siyempre sa ating hita. Although malapad po yung kanyang aluminum na handlebar, pero no problem, hindi tayo magigipit. Ayan, check po natin yung kanyang front brake. Ayan, kita nyo, half press lang po. Kagat-agad. Then, sa kanya pong rear suspension, yun, lambot. Malambot pa po sa pag-bounce natin sa kama, oh, di ba? Nakita nyo. May tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada tungo sa mga pangarap mo't makamit ang mithiin mo. Walang humpay sa pagtulong, walang tigil sa pagsulong. Kahit saan ika'y dadaling, marating lang ang iyong tatahakin. At bilis, walang kaparis. Swabe ang biyahe mo sa New Lemar. Tiwala ka dito. Ay tagal na nating kasama, patuloy sa pag-arangkada tungo sa mga pangarap mo't makamit ang Okay, para po sa inyong mga karagdagang katanungan, pwede niyo pong bisitahin yung kanilang Facebook page na Nemar Santa Cruz. At kung personal naman po kayo makakapunta, hanapin niyo lang po si Sir Honard, ang branch manager po ng Nemar Santa Cruz. Sir, Nemar Morning. Nemar Morning, sir. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Thank you. Dito ay sigurado, kalidad at bilis, walang kapalis. Swabe ang biyahe mo sa New Lemar. Tiwala ka dito, masasabi ko sa'yo, hatid mapabilis sa bawat biyahe mo. Hindi pa uhuli ng umuna sa galing. Sa New Lemar, New Lemar, nag-iisa at walang katulad. May sa pagtulong,
Walang tigil sa pagsulong kahit saan.